baha sa Metro Manila. Isinisin ng MMDA sa mga baradong pumping station. Mga estero, tinapunan ba naman ng ref at sofa? Mga abangers! DILG Secretary Remulla, binigyan ng kapangyarihan ng PBBM na magdeklara ng walang pasok. Probinsya ng Cavite, isinailalim na sa state of calamity. Low pressure area na naging bagyong Dante, hindi maglalandfall pero magpapaulan hanggang weekend. At eto na nga, kilalanin ang isa pang vibe jock na makaka-vibe natin sa inaabangang pinakamalaking music countdown dito sa TV5. Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa bunsod ng pananalasa ng habagat. Kaya naman nanatiling nakabantay ang News 5 sa frontline ng mga balita. Para sa mga babiyahe kahit maulan, ihahatid ni Mayan Los Baños ang update sa NLEX. Sa Marikina River na taas-baba ang level ng tubig, minomonitor naman ni Gerard de la Peña. Nasa mga binahang lugar naman, sina Dave Abuel sa Rodriguez Rizal at Gary De Leon sa Bacoor, Cavite. Sa Metro Manila naman, nakabantay sina JC Cosico sa Quezon City, Ian Suyu sa Las Piñas, Yana Pascual sa Parañaque. Nasa Caloocan naman si Amy Atienza, habang si Marymon Reyes ay nasa Maynila. Dito naman sa studio, makakasama natin ang weather frontliner na si Alvin Pura. Bukod sa habagat, ihatid niya rin ang update sa bagong bagyong Dante. Alamin natin yan mamaya. Tumaas muli ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Sa ilang lugar, umabot hanggang leeg ang taas ng tubig. Live mula sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta na ang panahon dyan? Julius, Cheryl, sa ngayon nga ay pabugso-bugso pa rin yung ulan dito nga sa ating area sa Quezon City, no? Pero sa ngayon nga ay hupa na yung baha rito. Pero heto at naglitawan naman yung mga basura dyan sa railings sa ilalim po nitong skyway. Karamihan dyan mga plastic at basura at putik din po ang iniwan ng baha sa iba pang lugar dito sa QC. Kagabi, abot sa second floor ng bahay ang baha dito sa Sapamanay Village sa Barangay Fairview sa Quezon City. Kaninang umaga, abot 20 na lang ang tubig na may kasamang putik at basura. Dito naman sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, kagabi nagbabangka pa. Kanina, bahagyan ng humupa ang baha. Pero makalipas ang ilang oras, tumaas ulit ang tubig na meron ulit kasamang basura. Galing yan sa mga bahay-bahay. Karaniwan dito, tinatapon na rin ng mga bahay na malapit dito, tinatapon na rin, pinaanod na nila sa baha yung kalat nila eh. Ganun po, parang nagkulang na po tayo ng disiplina. Sa Barangay Gulod sa Novaliches, kita sa CCTV ang pagtaas ng tubig bandang alas 6 kagabi. Mula gutter deep, naging abot tuhod ito. Pagkalipas ng 3 oras, abot liig na ang baha. Nakabangka na ang mga rescuer. Sa Santa Lucia Parish sa Novaliches, pansamantalang nanatili ang daang-daang lumikas. Mas gustuhin ko na iwanan lang yung bahay namin ng mga anak ko. Yes, sir. Kesa mag-stay kami doon, tapos matatrap ng kami like undoy. Ayaw ko na po maulit yun. Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakaapekto sa pagbaha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Commonwealth Avenue ang ilang proyekto ng gobyerno, gaya ng ginagawang MRT-7. Gusto ko rin pong banggitin yung mga dating lugar na dati hindi binabaha na. Panawagan pa sa mga residente maging responsable sa pagtatapon ng basura. Nailabas mo na lahat.
Sa update ng Quezon City LGU ay umabot na nga sa higit 10,000 families o 35,000 individuals ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers dito sa lungsod. Meron din pong 4 na bata na napaulat na nawawala at ang isa po dyan ay natagpuang patay sa Navotas. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Abot dibdib ang ilang lugar sa Parañaque dahil sa magdamag na pag-ulan. Sa tindi niya na halos lubog sa tubig ang unang palapag ng mga bahay roon. Live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda. Ilang lugar pa rin sa Parañaque ang hanggang ngayon ay binabaha. Kaya naman pahirapan para sa mga commuter ang bumiyahe. Ang ilan sa kanila, nag-aabang ng mga rescue truck na ipinalilibot ng Parañaque LGU. At ako mismo kanina, binaybay mula SM Sucat hanggang Clarmen Village at nasaksihan nga ang perwisyo na inabot sa mga motorista. Paswimming-swimming ang residenteng yan sa abot dibdib na baha sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque. May dala-dala siyang alak. Habang ang mga kasabay niyang lumulusong, buhat ang kani-kanilang bisikleta para hindi mabasa. Halos lubog na sa tubig ang entrance ng isang mall. Tanging mga malalaking sasakyan na lang ang nakakadaan dyan. Nandito pa rin tayo ngayon live sa may tapat ng SM Sucat sa Parañaque City. At ayan, kanya-kanyang sakay na yung mga stranded commuters sa mga truck na dumadaan dito. So tingnan nga natin yung sitwasyon. Nakasakay din ako sa truck. Kanya-kanyang discarter, ibang mga residente, nag-aalok ng padjak. Pero ano yan, 200 pesos yan per head. So, ako na lang yung nagpaiwan dito sa loob ng bahay namin. Ang residente namang si John Paradise, ibinahagi ang kuha mula sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Moonwalk. Lagpas tao na raw ang tubig, kaya inuna niyang palikas ng pamilya. Halos 4,000 residente ang lumikas sa Parañaque. Ang ilan, kagabi pa lumikas mula nang mag-anunsyo ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Paalala ng Parañaque LGU, kung may iwasan na huwag nang lumusong sa baha lalo na kung may sugat para iwas leptospirosis. Kung kinakailangan naman, may mga libreng gamot panlaban sa leptospirosis sa mga health centers ng lungsod. Sa ngayon, naka-standby ang kanilang rescue team. Cheryl, sa gayon, naglibot ang DPWH at Parañaque LGU sa lugar para nga i-check yung mga drainage at baha pa raw sa ilang barangay gaya ng Baclaran, Valley 2 at Multinational Village sa Gate 1. Dito sa likod ko, buhos pa rin ang ulan sa La Huerta Bridge sa Parañaque City pero passable pa rin naman any types of vehicle. Cheryl. Maraming salamat, Yeda Pascual. Okupado pa rin ng baha ang ilang kalsada sa Camanava area. Kaya naman hindi pa rin ito madaanan. Live mula sa Navotas City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kamusta dyan? Julius, dito sa Camanava, lalo na sa bayan ng Malabon, ay talagang pabugso-bugso ang ulan at talagang pahirapan pa sa paglabas-pasok ang mga sasakyan, pati na rin ang mga residente. Sa bayan ng Malabon, halos wala ng labasan ng bahay ang mga residente. Kahit kasi tumigil na ang ulan, aabot pa rin ng tuhod ang bahang kanilang nararanasan. Hindi na rin passable para sa mga sasakyan ang daan dito. Sa Caloocan, nakunan sa video ang pag-rescue ng mga otoridad sa mga residenteng apektado ng baha sa Barangay 165. Sa ngayon, kalmado na ang sitwasyon sa lungsod ng Caloocan. Sa Navotas, may isang truck ng basura ang hindi makadaan sa taas ng tubig, kaya naantala ang pagkolekta ng basura. Pasado alas 10 ng umaga kanina, abot tuhod ang level ng tubig sa bayan ng Navotas. Kaya ang ilang mga residente, no choice kundi lumusong na sa baha. Doble ingat lang din daw sila dahil bukod sa panganib sa kalusugan, malakas ang alon na dala ng mga dumadaang sasakyan sa lugar. Nananatili namang nakantabay ang local government unit ng Navotas, maging ang mga volunteers nito. Unti-unti na rin naman itong humupa, bandang 1:00 ng hapon dahil sa pagtigil ng ulan. Sa Valenzuela, nagkaroon naman ng service operations ang Philippine Coast Guard para sa mga kapatid nating na kinakailangang magtrabaho at pumasok sa trabaho.
Julius, sa ngayon nga ay napakahangin. Hindi pa rin tumitigil ang ulan, do nagkaroon ng mga oras na talagang tumigil, naranasan ng Malabon ang clear skies at humupa nga ang baha. Pero so far, merong areas pa rin dito, katulad na lang ng Barangay San Agustin, kung saan naranasan pa rin nila ang gutter deep na pagbaha dito sa area ng Malabon. Sa ngayon, abangan pa natin kung ano nga ba ang mangyayari sa Malabon. Pero so far, nabalitaan na rin natin na suspendido nga ang face-to-face classes para sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, pati na rin ang trabaho sa tanggapan ng gobyerno. Julius? Maraming salamat, Amy Atienza. Susunod, mga residente malapit sa Marikina River hindi raw uuwi hanggat hindi tumitigil ang ulan. Wala na ngang baha sa ilang lugar sa Rizal pero grabe naman ang putik. At sofa, ref at iba pang basura nahakot sa mga estero. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.